Diba? Kaya tulog ko religious education sa college. Sa Holy Cross, sa IREM, sa Theology, sa graduate school. So, wala. So, nga, naimbitahan man ko para pagpa-update sa tema na dunay kalabigitan sa atuang kaluwasan. Sa kasaysayan sa atuang kaluwasan. Okay? So nato, anong importante man nga makabaluta? Yan man nga importante na masayan nato ang kasaysayan sa kaluwasan. Tungkol yan atong kaluwasan, dili mong siya automatic. Dili na siya pareha sa itudlo sa uban nga dawaton lang nimo si Kristo na imuhang personal na Ginoo manuluwas, luwas na ka. Wow, nanalo din kadali, no? Ang Diyos, kanunay ng unang ginikanan, isumpa o nagpakasala. Walang importante na atuwa na siyang masayran, di ba? Ang salvation history, kasaysayan sa kaluwasan, ang may gugmaong plano sa Diyos, gikan sa kabuhatan, padulong kay Kristo. So karon kang una, ato ang pamalandungan, ang usa sa pinaka-importanteng tema sa ato ang Kristohanong pagtuo, mao ang salvation history. English na, pero isayahan ako para mas masabtan. So kung gusto mo o English, ito sa screen. Pero kung gusto mo mamila kung sa translation na, wala akong i-translate. So, una ang isang pinaka-importanteng tema sa atuang Kristiyanong pagtuo, ang kasaysayan sa atuang kaluwasan. So, di lang din siya na mag-hisdo taong timeline. Ano ba? Sinugdanan, sunod na pod, hangtod, numaabot si Kristo. Kundi, usan siya ka-istorya o kasaysayan sa matinod-anon nga gugma sa faithful. Matinod-anong gugma sa Diyos, kanatong mga tao, gikan pa sa sinugdanan, hangtod karon. Nabisan pa ang tao usahay, nitalikod kaniya, inaagi sa pagpakasala, ang Diyos, padayon nga matinod-anong nahigugma kanato. Mao ni siya ang storya sa plano sa Dios nga luwason kita gikan sa sala o kamatayon. So imagine that, naunawa nato na atuan ang pangalandungan nga bisan ang tao kanunay nga mitalikod sa Dios, pero ang Dios kanunay nga naga-reach out, kanunay nga nagpaningkamot nga mubalik sila aron makakaplag sila og kaluwasan. Aron dili sila mamatay. Muna, sumula walang dungon nga daghan sa tuang mga tao, bisan din mga Katoliko, na alam kanila ang Biblia, koleksyon na siya sa mga relihiyosong storya. Pero mas subok yun pa walang dungon, na daghan mga Katoliko na huwag ginanamak sa Biblia. Isa man sa inyo ang Biblia, kay Biblia, taas ang kamot. Kanang pininood ha? Kanang naan. Oh, nanawala? Kanang kamot. Ang naan. Gamay na. Anong kaling wala yung Biblia? Anong wala kung may Biblia? Mahal? Yan nalagi kayo mga cellphone. Yung mas mahal man ang cellphone kaysa sa Biblia. Diba? Tama? Tama. Kaya yung mga naay Biblia, binabasa po ninyo. Usahay. Inabasa daw usahay. Pero kapilang ang usahay sa isa kasimana. Usahay na gani. Usahay ka lang, dili siya simana. Kaisa sa isa kabulan. O kanang usahay, maayo kung mahinumduman. Di ba kinuon? O nang dili na ito mahibaluan, o wala na ito nahibalui, ang istorya sa atong kaluwasan o ang mensahe sa Diyos alang kanato tungod kay wala man tayo basa-basa. Di ba?
Mas ginabasa pa nato ang mga messages sa ato ang cellphone o sa ato ang mga messenger. Asa man mas importante ang mensahe diya sa messenger o ang sa Biblia? Importante ang sa Biblia, itabasa. Ma, subod ng tagbasa ha? Amen? Amen. Kanina mga nag-amen, bahala mo sa ginawa mo nagsultihan. Pag wala ganit na inyo ginawa, bahala mo. Di ba? Tinutong na nato mga igsuon nga sa pag-ampo, nag-ekstorya kita sa Diyos. Apan sa pagbasa nato sa Biblia, sa iyang mga pulong, ang Diyos, nag-ekstorya ka nato. Mga namasahay, wala nato nagdugi ang iyang gusto ipaabot sa tua, wala matutay basa-basa. Di ba? So, mga importante nga masayang kita nga ang Biblia, dili lang na siya koleksyon sa mga istorya nga religyoso, kundi ulong na siya sa Diyos, ug naadiha ang plano sa Diyos alang kanato. Ingon pa diha, but as Catholics, nagatuo kita nga ang kasulatan nagpadayag o usa nagkahiusang plano, ang plano sa Dios na luwason ang tao, na luwason ang katawhan. Na diya, mo na dili ko nato may baluan kung unsa na, wala man nato ginabasa atong Biblia. Wala man tayo panahon, anak. Matod palagi, bisita. Tinuod pag yung bisita? Tinuod pag yung wala na tayo panahon? Kaya ba yung wala na yung panahon? Kay 6 feet below the ground na sila. Or wala man na sila sa yuta, pwede nga nakabox na sa oxygen. Mo na yung tinuod nga wala na panahon. Kaya naman, patay na. Patay na data. Yung ano may naman tagbisita, wala tayong panahon. Di ba? Inuman nato kapag nangyari sa Pilipino, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So, anong pili man na makabasa sa Biblia? Maraming dahilan. Pero kung gusto nato na, may paraan. Paraan. Para ang kasaysayan o ang istorya sa kaluwasan makatabang kanato, aron makita nato nga ang Dios, dili na siya kanang muakra nga randomly, pinakalit, wala sa plano. Everything, ang tanan, unfolds na padayag, sumala sa iyang mahigugmaong tumo. Mao na ang inyong presensya gani karon diri, dili ni siya sulagmat lang. Ay, kalit abot diri ba? Ano man, di pa nitubag mo kay gibati ninyo ang gitawag mo. Amen? Amen. Diba gitawag ka sa Dios, na maapil ta din ka sa ulugan. Tumaan lang, dili ta pwede mo ingon niya. Aksidente lang man yung pagkaabot na ko diri. Kaya ang tanan na itabo, sumala sa iyahang plano. So, sugdan na ito ang lecture. Ano ko nagsugod, no? Let us begin at the beginning. Sugdan na ito, ikan yun sa sinugdanan. Sinugdanan sa pagbuhat. In the book of Genesis, unang libro sa Biblia, maduwag na ito nga ang Diyos, gihimo niya ang kalibutan, o nakita niya kini nga maayo. And he saw that it was good. In fact, on the 6th day, ingat ito, he created, saan gibuhat niya on the 6th day? Ingat ito, and he saw that it was very good, maayo. So, walay gihimo ang Diyos nga dautan. Anong namay dautan? Anong namay dautan sa kalibutan? Tungod sa tao. Tungod kay giabuso niya ang iyang kagawasan. So maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios. Humanity was created, ang katawhan, ang tao,
gibuhat sa Dios dili kay kanang by accident, kundi gibuhat niya kitang tanan pinaagi sa iyang gugma ug alang sa iyang gugma. Amen? Amen. Okay, we are created by God and for God. Para sa Diyos, gikan sa Diyos o para sa Diyos. By love and for love. Kanya, labaw sa tanan ang tao, gibuhat siya sa Diyos, sumala sa iyang dagway o kasamaan. Diba? Asa nga na dagway? Sa ato ba ng physical o sa atong dalag? Ayaw physical, pero physical na, lapad ng ilong mo, lapad ng ilong yung ilong mo siguro ba? O, naibudlag ko na namatay yung ilong. Dili na siya sa physical, kundi sa ato ang spiritual, sa atong dalag. Kaya atong dalag na siya'y una-una o kabubuton. Sama sa Diyos, nga dunay panguna-una o kabubuton. Mao na ang tao, labaw sa katanan, kay siya lang ang dunay kakayahan nga muilang o muhigugma sa iyang magbubuhat. Kaya lang, subok mga landungon, na doon tayong mga bisang katoliko nga tawagon nila ilang silingan, ilang mga anak paganin kung masuko, tingnan pag yun, yawa ka mataka! Wala, yawa na mga silingan. Yan. Kaya mabalos silang silingan, ikaw po, yawa ko ka. Ikaw, magkasalamat sa inyo. Diba dapat sa pao ni Maladiso, kaya naman, walang pag-ibig mo sumala sa dagway sa yawa, dagway makasagino mo, di ba? Tungkol na sa buhay pa akong papa, grabe mag-ibig ka pala mo na akong papa. Yeah, mga masakitan ko ito, makadunong kali ko anang kamalikas. Pero sa diyang mag-college na po, feel ko mga guidance, ngayon pa ako ang guidance, counselor dati sa school na. Ilan din kasi yung papa, mga gulang naman ito, mga 60 na siguro ito, sa ating gulang na, dahil mausap, ikaw na lang adjust. Ayaw na lang na dibdibang, para dili ka magkonsolusyon. So wala, pag wali ko probinsya, mamasok ko, nagyawak ka! Nawala ko, niya. Nagyawak ko, na ikaw akong papa, so, saan ka? Nabayad ka na, ikaw sa kanay, so, okay, masuko ko na ikaw. Ako lagi mo katawanan, kaya pati sa ko masuko. Punta kina ka. Dito ako ni mga inahan. Hindi mo ko infected. So po ang butsak sa ulo. Kaya na wag ka sa tupak. Grabe ko. Kawai nila. Masturya na lang. Kula na nagusik mula-mula. Kaya na. Ang tao. Matay na lang ito sa malangit na ulo. Diba? So yun na. Ayaw mong sugot nga. Ingnon mong yawa mo. Kaya hindi naman ta. Yawa. Yung sahay pa na itong kinabuhi. Magka-yawa-yawa. Hindi sa may itong ginatawag. Ang yawa. So ikaw daw si tawa ko, di ba ka malubol? Yung matingala patang na wala nagkalimaw akong kinabuhi. Kaya hindi siya ginawa ang tawagon, hindi siya na ginatawag. Diba? So tanga. Gihimo ta sa Diyos, sumala sa dagway o kasamahan, o kitawag taniya sa usang ka relasyon uban ang Ginoo. He calls us into a relationship with Him. Kaunta kita makipagrelasyon sa iyahan. Now, diha sa iyahang kabuhatan, makita nato ang tumong sa Diyos. Kahiusahan or communion. Gitinguha sa Diyos nga makiguban ka nato. Mupaambit sa iyang kinabuhi uban ka nato o mapanlanginan taniya. So, kaya mo na ang tumong sa Ginoo lang sa iyang mga binuhat, kaayuhan. Gustong ipaambit sa Diyos ang iyang kinabuhi, nga rin ka nato. Diba? Tingnan pa diha, nga makikuban siya ka nato diri sa yuta. Naay, sabi Bisaya ng harmony, naay harmony, walay kagubot, doon ay harmony, taliwala sa Diyos o sa tao. O sa kapwa-tao. Walay gubot, walay chismis, walay away.
Diba? Kung lang dali sa inyong GKK, wala ba na? No? Praise God kung wala. Eh, mo ba ya? Naa. O nakagaling membro na walay simba-simba, pag itong nagko, nasaan. Gani, wala nasangit ang sungay sa putanan. Siguro, may recommendation, pag-bring niya yung iba, kaya kaninumduman o simbahan. Simbahan na yung mga inanak. Oh, dili welcoming atong community o nang nainganyo sa mga laing sekta, ano man, sa laing sekta, namay ka sa baba, so gato na to, oh, thank you Lord, my sister, salamat sa iyong pag-angig, salamat kay nalipay yun ang Diyos na na, eh, dili talingkod, abi-abihon yun kita. Aloy po, no? So, wala bang nahimot ng mga righteous. Mga ulam po sa ilong. Kita ang taong pasalamat kay naata aktibo sa kapilya. Salamat Lord kay naata. Inaot po ka nga po pagka-aktibo, makaawag ko sa uban ng mo apil. Dili kay isip ko na ako, na special ko. Kaya basi maparihan itong nasa Ebanghelyo, nagawa ganing na tao na nagkampo. Ang isa, namin siya sa dugon, sa altar. Salamat Lord, kaya nangalagad din ko, Lord. Salamat kaya nag-ahatag yun ko mga halal. Salamat Lord, kaya nagsulod din ko sa mga sugo. Dili ko parihan ang nasa likod ng mga kasasala. Niya ang makasasala yung tao, nagsila siya pamupok siya kasing-kasing. Ginoo, kaluy yung tao na ako kaya ako sa kamakasasala. Ngayon pa ni Kristo, mas gidumo ang pag-ampo niya itong tao niya ang ilas sa iyang pagkamakasasala kaysa nitong tao na nahimo lang self-righteous. Base po may nanan na ka. Base ng kalimutan. Sa hagano, pag natin mga miyembro nga dili hinibaon pero kusog mag-donate, very good members. Kasi kita kung halang balay simba-simba, basta na handaan, bulunay ko picture, okay na kaayo na siya. Pero walay simba-simba. Yan, ayaw na yan. Diba? So, mga nausahay magbantay ta kaya asahay, ang sabi na ito, okay ra, pero dili na diyan. Sabi na ito, umayo pa itong ginabuhat, pero dili na diyan. Diba? Kasi dahil nilayo natin sa Ginoo, kaya dito ang story of the prodigal son, kabaluman taan no? Isa mang ginang tinuod ng prodigal niya. Katong nikuha siyang mana o giwaldas-waldas. Diba? Mamunta siya ang prodigal son. Pero ang katong anak na nabili, maayo ba ito? Dili ba yan? E sa pagbalik ba sa igsuon, nagyaw-yaw ba ito siya? Nagselos. Ako, uban ko kanimo, pero wala manggali ko ni mo gihandaan. Pero katong naglaloy-laloy, nagiwaldas-waldas imong katigayunan, gihandaan pa nimo. See? Otro po dahil ito siya ng prodigal. Abi na ito, maayos siya, kayuban siya sa amahan, pero doon ako dahil siya hindi, tanong ng mga dili, maayong pagbati, batok sa iyang igsuon. Muna ang kasaysayan sa kaluwasan nagsugod, dili sa sala, kundi sa grasya. Diba? In the beginning was original blessing, not original sin. Pero ang na-highlight is ang original sin. Ano ba? Sa sinugdanan mo lang may sala-salong si Eva. Ang na-grasya, blessing. There is harmony in everything. Pero, kanang maong harmony, wala nagdugay. Did not last. Nga naman, unsa may nahitabo, pinaagi sa sala ni Adan o ni Eva, ang tao, gipili niya ang iyang kaugalingon, labaw kaysa sa Diyos. Mao lang sa matag higayon nga nagpakasala kita, gipili nato ang atong kaugalingon, labaw kaysa sa Diyos. Ganun mo na ang sala. Kaya mo na siya atong isupak. Di mo sa itong duha kasugo. Higugmaa ang Diyos, labaw sa katanan. Huwag ikaduha, higugmaa ang Diyos, ay higugmaa ang tao,
Sama ang imong isikataw, sama sa imong kaugalingon. Mao na ang paghigugma nato sa atuang kaugalingon labaw kaysa sa Dios, sala na siya. O mao nay nahitabo kay Adan o kay Eva. Ang sala misulod sa kalibutan, nagdala og pagkabahil-bahil, pag-antos o kamatayon. So, dito na sala nila ni Eva. Isa pa ba yung nakasalan diyan? Si Adan o si Eva? Ha? Maria ba? Isa may gitimtal sa bitin? Si Eva. Isa may nikawan sa mansanas? Si Eva. Yung ano, nasalaman siya ni Adan na si Eva man di ay. O diba? Kanigid ang babae kay Iga. Kanigid ang babae no kay kanang marupok. Dali lang tintalon. Tinuhod na mga babae. Kung ikaw magsugot. Di ba mo na? Ay, tungkol kung sa babae ba? Muna, nakasala na lang ng tao. Pero nga man, itawag man siya sala ni Adan, nga si Eva manunta. Now, kung basahan ninyo na ang Bible, tinuod, ang kastorya sa bitin, si Eva. Si Eva ang nagtimbang-timbang sa pros and cons. Kaon ba ko? Dili. Kaon ba ko? Dili. Pag naman naman, nagdala mo siya sa tintal, may kaon siya. Pero kung sa ingon sa Biblia, diha, ingon siya, and he gave the fruit to her husband who was with her all along. O gihatag niya ang bunga sa iyang bana nga uban di ay kaniya sugad pa sa sinugdanan. So saan ba sa dihang si Eva gitintal sa bitin na di ay si Adan. O si Adan na supposed to be siya ang moprotekta sa iyang asawa, wala siya gibuhat o gipasaddan niya higit. Maunang ang sala, dili ito sala una sa tanan ni Eva, kundi sala ni Adan. Yan. Anong kita lagi makasalan? Kundi talaga ito magbiloso. Sila lagi, wala sa gitang tagaan chance. Gitagaan sila og chance. Yan naman, iabot ang Diyos. Kung sa ilang dibuhat, nanago, nagita ang Diyos. Adan, asa man ka mo. Ngayon pa si Adan. Nanago ni, kay hubo pagod ni. Isa may nagingon sa inyo nga hubo man ka mo. Sa man kining inyong gihimo. Now, nanduman nato nga ang Diyos nasayod sa tanan. Anong gipangutana nga niya sila? Ano nangita man siya o nangutana? Pareho lang sa balay. Ang mama o papa pinakaw niya, ikaw ay nabiling. Karon, na ay mahalon dito nga base na buwak. Oh. Nasama na yung pangutana sa mama yung abot. Kisa may nagbuwak ay nga naman yung itaga, anong pangutana man? Kay para tagaan ng chance ang tao nga muamin sa iyang nahimo. Nga muangkon sa iyang salang na nabuhat. Pero kung sa may gihimo ni Adan, giamin ba niya? Wala. Kung sa gihimo niya, gi-blame niya si Eva. Ingon pa niya, ang babae. Gi-blame niya ang babae, no? Gi-blame po niya ang Diyos. Ang babae na imong gihatag ka nako sa bunga o akong gikaon. So, gi-blame niya ang babae, gi-blame niya ang Diyos, gi-blame po niya ang babae. Karon pagkabalo sa babae, ingon po naman, like, excuse me, ano ako? Ang bitin. Giatik ko sa bitin. Na, pagabot sa bitin, digitunglo ang bitin. So, kung tanawan na ito, walay ni angkon na pinasahanay. Nya, common na sa tuwa karon. Nga nung nainanay man ito activity sa GKK, sila man ko nagpaaligali. Tanawa lang. Wala noon na mao. Diba? Na ay pinagmanahan. Asa tanong mana.
kay Adan o kay Eva. Kaya gusto kaya na, di ba? Sila magod. Tanawa. Wala na lang kalimang. Yung siya na, anong kami? Di ba sila mansan? O, ano, pasang-pasan. Pasan-pasahanay. Instead nga, ay mali doon na ng tanan. Napasayluan na lang yung bitaw doon ng kalimao. Di ba? Kinana. So, mauna, nga dapat sa lanyadan. Pero bisan pa, kung ang babae, ang i-blame, babae man sa Panginoon dahil sa kalawasan. Diba? Sa dihang si Eva nagtumili sa pagsunod sa Diyos, ang bagong Eva na himong masulundon sa Diyos. Diba? Matuman ang ini kanako sumalag sa imuhang mga pulo. Sa dihang nagdumili pagsunod ang daang Eva, ang sala ni sulod sa kalibutan. Apan sa pagkasimasinugtanon sa bagong Eva, ang kaluwasan na himong posible pinaagi sa iyang anak. So at least, giridim, gibakwi sa ikaduhang babae ang gihimo sa unang babae. Ano, magpasalamat na sa mahal ng Birhen kay siya ang ni lukat sa kaluganan sa mga babae nga gisira ni Eva. So, muna, pero ang sala, nakasulod. Nagkabahin-bahin na ta. Muna, kita karon mga malisyoso. Kaya naman, sa may nahimong epekto sa pagpakasala, di ba, nakita po ng adunong Eva nga nagdra na si Eva o dahon, o nagpansin, o niya, si Adan nag-break o dahon. Nga naman, kaya nahimo na silang mga malisyoso o malisyosa. Di ba po niya? Kita lang dahil na kinatawag. Ano, ikatawag kayo ko nila. Ano, seryoso ka na. Pagkapunta ko, nag-inom na rin sa kalit. Ako nila nag-ilipak ba? Malisyoso. So, asa na iwan? Ano na po nung ba? Di ba? Malisyoso. Di ka na dito. Now, ang kahiusahan sa tao o sa Diyos, o ang kahiusahan taliwala sa tao, naguba. Mao nang doon na na'y kagubot, doon na na'y away, doon na na'y pagkabahin-bahin, tungod sa sala. Now, karong panahon na kanang maong pangitabo, gitawag na siya sa English of the fall, ang pagkatagap gikan sa sala. Nya nagpadayag na siya og usa ka sakit nga kamatuoran nga ang kagawasan sa tao pwede gyud siya maabuso. Ang kagawasan nga naata pwede gyud na siya maabuso. Napay uban nga moingon, pwede man ako bumabuhat sa unsa. Tinuod gyud ka pwede. Dili daw. Dunggapan na yung katapas. Di pa man ako pulis para madakpan ka. So dawas nun ka. Ato na mong downtown area, may tabok mo ang mga walay pedestrian lane. Tanaw na ito, di ba mo sugato ng pulis sa tabok. Jaywalking. O, gawas nun day ka. Di ba? Doon na limitasyon ang kagawasan nga naata. In fact, tinuod lang ta nagawas nun, pinaagi sa pagbuhat o maayo. Kung muhimo ta og mga daotang buhat, giabuso nato ang atuang kagawasan. So, mao na yung nahitabo kay Adan o kay Eva. Giabuso nila ang ilang kagawasan. Pero mao ni siya ang pinaka-crucial na point sa kasaysayan sa kalawasan nga naman. Wala ta gipasagdan sa Dios. God does not abandon humanity. Bisan pa sa taliwala niya itong mong pagpakasala, ang Diyos nagsaad dayon o kaluwasan. Di ba, imagine that? Bago pala yung pagkasala nila, ang Diyos nagsaad dayon nga doon ay muluwas ka ninyo sa umaabot. The very first promise of redemption, ang tawag sa Latin ana, proto-evangelium or first gospel. Okay? Is naana nato makita sa libro sa Genesis. Kung asa ang Diyos, naghisgot siya nga dunay umaabot nga kadaugan batok sa dautan.
Di ba, pag-ingon nga diya sa babay, imuon ko nga magdinugtanay ang imong kaliwat o ang kaliwat sa bitin. Paakon sa bitin ang tikod sa babay, kaya tumban nimo ang ulo sa bitin. Kanang maong verse sa Genesis chapter 3, verse 15, kung English mo na ay kaliwat, the seed of the woman. Dunay kaliwat na motunog sa ulo sa bitin. Now, kanang maong verse, naghisgot na o manluluwas sa umaabot kaliwat sa babae. Okay, sa man ito'y nailiwat ng babae na walay bana. Si? Jesus. Isa man to. Si? Maria. Diba, ang itong kasaulugan, si Santo Niño man to ang ipanganak niya. Ang balaang bata. Diba? So, doon na dahil kaliwat sa bitin, o doon na kaliwat sa babae. Ngayon pa yan ni Maria dyan sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 sa niya. Sugad karon ang tanang kaliwatan, magtawag ka na ko og bulahan. Hindi sa naman yung kaliwatan na nagatawag ng Maria Bulahan. Di ba kita lang mga Katoliko? So, kanang upan yung mga dili, magtawag ng Maria Bulahan, yung masuko pag yun, pag isa kayo na silang kaliwatan. Wala pa nag-ingon, basta duhala, kaliwat sa babae, kaliwat sa dili. So, from the beginning, so kahit sa sinugdanan ang kasaysayan sa kaluwasan, nagpakita kanato nga ang Dios matinud-anon gayon bisan pa ko ang tao dili. God is faithful even if we are unfaithful. So imagine that, no? Siya na ganyan ang magbubuhat. Siya pag nagluwas ka nato. Bisan sige tagtalikod sa iya, sige po siya reach out sa ato. Kaya niyang gugma, walay kinutuban. Now, tanaw na ito karon ang pagpaningkamot sa Diyos na i-reach out na niya sa Maria lang siya sa Old Testament niya. Ito lang siyang pasadahan ni Rehiman. Una, kay Adan. So, gitawag sa Diyos si Adan aron makaambit sa mga panalangin diha sa kaminyuhon kay Eva. Okay? Unya, nagsaad siya nga makahalingkawa sila sa sala, pinaagi sa gisaad nga liso or seed. Pinaagi sa tunog sa ulo, sa bitin, nga mo'y nagpintal kanila. So, humana kasala ang tao, ang Diyos, ni saad dahil kong kaluwasan. So, imagine that, after the fall, God continues to reach out the humanity through covenants. So, una, kay Adan. Padayon ng gihapon nga nagpakasala ang tao, di ba? Doon ay duha ka anak si Adan, si Abel, o si Cain. Niya, nagselos man si Cain, di patay niya si Abel. So, ang nahimo karon si Cain karon ang first world murderer. Kanya nagkaroon pa og sunod nga anak si Adan ug si Eva, si Seth, ug uban pang mga anak. Pero ang realidad ni natunga na. Doon na nay mga dautan nga anak sa linya ni Cain o mga maayo nga anak sa linya ni Seth. Pero unsay nahitabo sa lihang ang kaliwat ni Cain o ang kaliwat ni Seth nagminyo ay grabe kadautan ng mga tao ang migawas. Mo na ang sunod, si Noah. So, unsa magihimo sa Dios? Tungod sa kadautan sa tao, mo nang gilunod sa Dios ang kalibutan. Di ba pamilya ng mga kanta ganino? Anong kanta kayo sa Tulis de Mayo? Si Noe nagbuhat. Oh, karot ka, di ba? Nagatan ko Tulis de Mayo ito na isa mo na sa mga kanta, action song, kaya na. Di ba? Ibundak ang ulan o may baha, di ba? Yan na. Now, ang amahan, isaad kay Noah, to keep him and his household safe,
from the flood, ang pamilya ni Noah nga mahimong luwas gikan sa baha. Unya, nagsaad ang Dios nga dili na niya usbon ang maong baha sa kalibutan. Okay? So, diha kay Noah, ang saad sa Dios nga dili niya, nagsaad ang Dios nga dili niya talikuran ang mga binuhat. And the rainbow becomes a sign of God's mercy. So, mga nang paghubas sa baha, di na lang kabuktaw na po sa kalibutan. 8. Si Noah, iyang asawa o iyang mga anak. Pero kung sa may nahitabo, kasala na po naman, sa dihang nahubog si Noah, ang iyang anak na lalaki, si Ham, nakidulog sa iyahang mama. Yung na siya pinakauna na incest na nahitabo. Unya, ang ilang nahimong anak, si Kanaan. Na mauna po na ang nahimong sinugdanan sa dautan ng mga kaliwan. So, padayon na siya hangtod nga miabot ang panahon ni Abraham. Di ba, napaganitong Tower of Babel, pero ato lang siya ni shortcut. Medyo, kasi may lugayan, gutom na biyan ko. Actually, pag mga hour, nagawin niya akong topic. So, ang Diyos nagsaad kay Abraham sa yuta. Kung saan yung mga kaliwatan dito na magpuyo. Mahimo sila nasod, gingharian, o ang tanang pamilya, tibuok tao sa kalibutan, mapanalanginan. Okay? So, diha kay Abraham, natungkod na ang usa ka katawan. Di ba? Una manggod, pamilya. Pag-asawa, Adan ug Eva. Ikaduha, Noah, pamilya na. Pag-abot kay Abraham, ang pamilya nahimo na siyang tribo. Nahimo na siyang tribo. Naman na siya pila kaning anak. Di ba? Nana siya anak, duha. Si Isaac o si Jacob. Di ba? O niya, ang isa niya nagkaroon o 12 sons. Nga itong 12 sons na himo itong 12 tribes of Israel. Tumawa na ito ang nahimo nga nasod. Tumawa na ang sa panahon ni Moses. Di ba, kapansin mo itong isa ka dusing ang mga anak si Joseph. Di ba, gipatuuman ito nila nga patay na, pero gibaligya na ito siya sa Ehipto. Pag-abot na karon sa katong pamit, nagato na sila sa Egypt. Pag-aman, to cut the story short, na-migrate na sila dito. Nag-migrate na sila sa Egypt. So, si Joseph, nahimo siyang, they live happily, but not ever after. Kaya pagkamatay ka sa Pharaoh, nila Joseph, doon na naibagong Pharaoh nga wala kabalo kaila kay Joseph. Nakita niya ang mga Israelites na pwede ng daghana. Niya nahadlok siya, kung mo-rebuild niya sa tuwa, mapildig ka. So, mo ito gisugod niya, tanang mga bagong anak malalaki, pamatyon. Pero pag mga babae, okay ra. Karoon ang mga midwives, nanago man, hindi man ito musunod. So, ang gihimong papatay na Diyos sa Nile River. Papatay itong mga bata na lalaki. Karoon, nanay isa kainahan na iyang anak, itago-tago. Pero sa diyang nagkadako na, hindi naman niya matapos naman nihilak. So, gibutang niya yung basket, gipaanod niya sa Nile River. Samtang gipaanod, nagsulod, nag-isuwon. Hangtod nga miabot siya sa katong liubuanan sa anak sa Pharaoh. So, pag anak sa babae, sa anak sa Pharaoh, prinsesa, iganahan nun siya sa bata. So, likuhan niya, i-adapt. Ingon niya, I will name him Moses because I took him from the water. So, ang pangalan ng Moses, di nagpasabot, ikuha, gikan sa tubig. So, kaya nagtanaw ng ito ang igsuon, ibulunti kayo siya na pwede ko mangita yaya anak niya. So, ang iyang pangita na yaya, kaya ang mama ng po ni Moses. So, si Moses na himong Prince of Egypt. Kita mo itong movie nga Prince of Egypt, itong animated. Di ba? Animated na itong mga parts na wala doon sa Bible. So, si Moses na. Si Moses,
Gigamit niya aron mo'y mamuna, mag-lead sa 12 tribes of Israel, gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Siya ang nagdumala. Diba siya ang taang magdala kanila sa yuta ang Isaay. Kaya by that time kay Moses, ang tribo, nahimo na siyang nasud. Si Moses na ang nagdala sa ilahan dito, sa yuta ang Isaay. So sa Exodus, ipakita diha nga ang Diyos, usa ka manluluwas, nga nanikaw sa hilak sa mga nilutigan. Kaya ganun mga Israelites sa Egypt, nagantos na. They were into forced labor. Ipaantos, ginalatigo, ginatatrabaho, maway kaon-kaon. Nga nadungog na siya na hilak sa mga nilutigan. So kabalunta, nahitabo, di ba, they crossed the Red Sea. Yan, nausap pa na una sa Pharaoh, pero nalumos ang mga sundalo sa pagbalik na sa tubig. Pag humantang, abot nila ito sa disyerto, gihata lang ng pulo na sugo. Pero, nasugo kay si Moses, kay pagbaba niya, nagsimba naman noon sila sa Golden Calf. So, iguba, balik na ito dito. So, ang 10 Commandments, ihatag to siya sa Diyos, ngadto sa iyang katawan, aron mo'y mugiya kanila sa tinuod nga kagawasan o pagkabalaan. Pag humalik Moses, to cut the story short, abot na sa Israelites, si Moses, o kan nakaabot dito sa promised land, kaya namatay naman na siya. It was Aaron who continue leading them. Pag abot nila dito, so ang promised land, i-occupy mo ng mga pagano, silang giaway, ganyan. Pagkaman, nangayon silang hari, ito munang gihatag sa ilang na hari, si Saul. Diba si Saul? Pagkahuman, kuyang man si Saul. So, nangayon sa bagong hari, ang bagong hari si David na. So, ang kasabutan, naghihimo sa Diyos kay David, usa ka worldwide na nakasabutan. Kaya naman, gikan sa nasud, ka Moses, nahimo na siyang gingharian. Okay? Apil na ang tanang nasud. Yan si Moses, si David, ang iyang kaliwatan usa ka royal family kay hari ang man. So gikan sa nasud, nahimo na siyang gingharian. So again and again, ang mensahe klaro kaayo gikan sa Dios. Paghinulsol, balik, ug salig sa Dios. O gihapon na siya ang panawagan sa atua. Bisan karong panahon na. Kung padayon ta sa pagpakasala, ang panawagan, ang mensahe sa Diyos, repent, return, and trust in the Lord. Mauna siya. And finally, kung pamanay na ta, ang amahan, nituman, sa mga nagihugtan niya, nituman niya ang tanang mga dati pangasaad, inaagi sa paghatag niya sa iya kaugalingong anak, nya kani si Jesus ang midala sa tanang tunglo sa tanang mga paglapas sa kasabutan. Nya, ingon diha, pinaagi sa paghalad sa iyang unod ug dugo nga permanente nga naghiusa na kanato diha sa Eucharistia. Diha sa usa, balaan, Katoliko, o apostoliko nga simbahan. Mo na siya ato ginasaulog karon ng batang Jesus. Kung ato na siyang i-summarize, kaya mong kasaysayan sa kaluwasan, inana na siya mga eksun. Di ba si Adan, si Noah, si Abraham, si Moses, si David, and finally si Jesus. Kung saan nila mga papel? So, bana, amahan, chief, judge, king, and high priest. Saan naman na forma? Si Adan, bana sa kaminyoon. Si Noah, amahan sa pamilya. Si Abraham, chief sa katribo. Si Moses, judge sa kanasod. Si David, hari sa kadingharian. Si Jesus, pangulong pari sa katoliko nga simbahan. Yung sabay na himong timahan anak. So kay Adan, mao ang Sabbath. Kay Noah, ang rainbow kay sa baha. Kay Abraham, kay circumcision, pagtuli.
Kay Moses katong Passover. Kang David ang throne. Unya ang kay Jesus mao ang Eucharistia. Ang pan o dino diya sa Eucharistia. So mao na ang dagan. Ato na ta kay Jesus kay mao man siya ang katunganan, ang sentro sa kasaysayan sa kaluwasan. So hinungkuman nato nga atong gihisdutan ang pinaka-pinali o ang pinaka-sentro niya itong tanan, mao si Jesus, ang atong Ginoo. Ang tanang mga kasabutan, tanang mga saad o mga propesiya na tuman nganha kaniya. Dili lang siya propeta, kundi anak sa Dios, ang pulong nga nahimong tao. Diha kaniya ang Dios misulod sa kasaysayan sa tao. Kaya naman, nahimo siyang sama kanato. Mao na atong ginasaulog ang Santo Niño, ang balaang bata ang ipakatao ni Maria. So, pinaagi sa iyahang kinabuhi, mga pagtulunan, iyang mga milagro, ang iyang kamatayon o ang iyang pagkabanhaw, gihimo o gi-accomplish tanan ni Jesus ang dili kayang buhaton sa tao. So, unsa man na siya ang paghihimuli sa Dios. Kung baga ba, ang relasyon nga naputol, dili to siya kayang isumpay sa tao, ang pwede lang mo sumpay niya to ang Dios mismo. Pero kay tao nga nakasala, mo na ang Dios nagpakatao o siya ang isumpay niya itong naputol nga relasyon. Mo na, pinaagi sa cross, makita nato kung unsa gid ay kadako ang gugma sa Dios na andam niyang gihatag ang anak, gipaantos, diba, gilatigo, hangtod na matay dito. Pero diha sa iyang pagkabanhaw, nakita nato ang kadabugan, bakok sa sala o kamatayon. Mo na magpasalamat kita tungod ni anak. Na ang Diyos ni hatag sa iyang kaugalingong anak aron mahimo natong manluluwas. So diya na makita nato ang kasaysayan sa kaluwasan, dili lang dahil siya about sa mga nanagina. Kundi mahitungod siya kay Kristo. Tungod kay ang kasaysayan mismo ang iyang giluwas. Pagitaw ng, makita kayo na ito, isa rin nakakita sa inyo din sa film Passion of the Christ. Nakita ba niyo na? Di ba, yun sa pagpangit sa Yeso, dito ba itong gilanting ko siya, di ba, pangit kayo siya? Nga na-disfigured na iyang dagwa yung lawas. Oh. Inana ka pangit ang sala. Na ang beautiful soul, kung magpagkasala kita, iyahang himuong pangit, ang pinakapangit sa tanan. Yung na ang gidawat ni Kristo, magisag wala siya sala, nahimo siyang sala, alang ka natong tanan. Now, abi na to, dito lang tataman. Okay, si Kristo lang na. Pero diha sa simbahan, ang maong kasaysayan sa kaluwasan nagapadayon. So, abi nato ang kasaysayan sa kaluwasan na human na kay Kristo, pero dili diay. Human sa pagkabanhaw, ipadala ni Jesus ang balaang ang Espiritu Santo o gitungkod diya ang simbahan. Ang simbahan, dili na siya kanang afterthought lang. It is part of God's plan. Ang simbahan, kabahin siya sa plano sa Diyos. O pinaagi sa simbahan, gipadayon ni ini ang makaluwas ng buhat ni Kristo din sa kalibutan. Kaya lang, subok pa malagdumon, na kaya itong mga igsuon yung mga diliingon nato o pagtuo, magsige na sila ingon nga, dili daw importante ang simbahan. Di ba? Nya usahay na mga Katoliko, nautuo na po na. Nakapansin mo pag maguyang, dili Katoliko o Katoliko,
niya magplano na sila magpakasal, kinsa kasagaran ang magpo-convert. Kasagaran na, dili boy, dili girl. Ang kasagaran, ang Katoliko. Kaya nga naman, ngayon man ang Katoliko, parihara man na, Ginoo bitaw na. Tutubagot dito Katoliko. Kung pareho na, anong katong dili man Katoliko ang mag-convert para mahimong Katoliko? Ay, bawal man sa ilaha. Nya, sa tuwa, dili kay bawal. Ay, bawal di ay. Okay ka ba? Okay, alam mo. Diba? Sinana, mao nang ginapanikamutan sa mga dili Katoliko na panabawaw. Tanggalon ang dili sa simbahan. Mao na may mo silang relasyon. Dili simbahan. Nga, kung saan ba yung mo karon nga, ang simbahan, lawas mo na ni Kristo. So, kung tanggalon mo ang lawas, kung saan na mahitabo? O, pugod na lang ang ulo. O, pugod nga ulo na imon, kami lawas na putol. Di ba? Kung wala yung kung didik. Kaya mga estudyante ninyo puhon, kaya mga katanong, mga eskwela mo, USER, Ateneo, mahuli ko, so kasugat yung mga dili, Katoliko, mga kusugay ng wali-wali. Experience na ko na, user na ko graduate. Imagine, yaga-yaga sila, wali-walihan niyo. Wali-walihan na, nangiraw ko niya, ganyan-ganyan. Pagkahuman, mag-closing prayer na. Nasa lang closing prayer. Salamat Ginoo nga kining mga matagunan, mga kaisura mo, nahimo ng mga anak sa Diyos. Diba? Kaya sa sister, saan glad? Karon ngayon yung mga anak sa Diyos, kaya walihan ninyo. Katong wala pa mo nangabot, hindi sa diling anak. Ay, duwa kaya din yun, anak sa yawa o anak sa Diyos. So, anak ni sa yawa. Yawa ninyo yun. Ano din yung tanong sa mo, mga anak sa yawa? Nya, salamat sa inyo, kaya na yung mga anak sa Diyos. Uy, umupuyati, balang na lang na yung simbahan. Na kailangan mo rin yung dawaton si Jesus. Bayal mong ginawat daw na. Ano din mag-misa? Ang lawas ni Kristo sa ibang na mo. Amen. So, ikaw ang mag-mena na mo. Yan, yung pag-ikawa na mo na dawat. Kung mo, joke-joke ko kayo. So, sa sunod, hindi namin nanong-wali. Hindi namin lawalihan kayo. Kabalo namin manubag. Ay, alam mo, may apil. Kadali. Wala ka ng school, ka ng simbahan niya, lapit sa mga, kanang simbahan niya, lapit sa mga eskwelahan, ka ng mother, agad the mother. Nanay, God the mother, kay si Ada, ihimo siya sa dagway sa Diyos, Amahan. Kaya si Eva, kay babaeng man, asan ko siya ihimo nga dagway? Sa Amahan gapon, yung lalaki man to. So, nanay, God the mother. So, ngayon, kung wala ko kay alam na, bitaw no? Bitaw no? Kung kay babaeng man siya, siya naman ang ano, sa God the Father. Dapat lagi God the Mother. Joke-joke mo. Dili galing na sa dagway nyo. Dili galing na sa genitals mo. Sa ano galing na sa soul galing na. Yan. Wali na siya. Biblia. Kamu mo patugbalon. Sis, pwede mo matanan sis. No? O, sama na kuya. Isa rin nagbuta o chapter of verses ng Bible. Ay, hindi man na siya importante kaya. Importante ang sulod man. Ngayon ko sa tunod, kung hindi na siya importante, pagmakatag ka of verse, ayaw pag-ingunhangan. Na sa Matthew chapter 6, verse 7. Kaya di ba tayo na importante ang 6 o 7? So, ayaw pag-gamit, anak. Ayan siya. Kung wala kang kabalo ko. So, gusto ay na, hindi lang daw. Wala mo siya. Sis, pwede mo mo tayo balik. Ay, wala mong kaya-tiyan. Talaki. Wait. Ayan. Kaya doon mo na sa mga estudyante naman nilang kalingawan. Naglingkod ka ng waiting shed sa gawa sa school. Lalaki na mo ito, iwalihan mo na. Kung kaubad, si katawa, hindi mo siya kabalo. So, kasi pumunta na. Si pumunta na, hindi mo diya kaubad. Ayun, hindi ka walihan kayo. Maghay ka ng mga ulo. Wala rin kayo magigulo. Namunta na naman kukong. Dahil ka, di ka kasabot. Lalaki kayo. So, wali mo kayo sa kamatuhan. Ito pa nga yung pumunta na. Dahil bulot, di kami kasabot, nagsingit-singit na ito. Yan kung kawas, di rin katawa. Joke-joke, may mga tawa na. O, nasa ka na ito, makita sa sangko, okay, hindi kayo na. Hindi na ko na-istoryahon. O, itimanan ko na yung nilaani. Timanan ko nilaani. O, yung tumanan ito, ang simbahan, importante na. Yan, kayo mga kabatangunan na tukuan, kung hanagan yung mga ayaw sa inyong messenger or cellphone number, ayaw ninyong hatag. Kaya maayo na sila mag-emotional blackmail. Uy, Brad, nangisim pa ka rin, Brad. Ay, dili lang ko kay busy ko.
Brad, kabalo ang Ginoo, nga doon na kayo ginahambing mga problema karon sa inyong kasing-kasing. Kabalo ka nga na, kasakit, na. Kabalo na gini sila. Ano ba ang Diyos, atang kanunay sa pagpaminaw. Sige, mato na lang ko. Hindi na siya kagalit, kaya na-blackmail na. Kung hindi ka makuha sa blackmail, sige na, invite ko ta ka. Kaya pagkahuman, mga ka sa Jollibee. Sure ba? Patay gutom ko diyan. Wala ko nakaw ng Jollibee o McDo. Sure ka? Bantay lang, hindi ko naman paano. Kung sa bukid-bukid na, udong kung sinapa, may sa kilong bugas ang pampalitan. So bagay, gawa ko na lang po yung taon sa mga naglisod sa kinabuhi. Di ba? Pero yung mga strategy mo na ngayon mo kumpiyansa, kaya pangitwa ko nila na ang tanan. Paumanay na ta. So, pinaangin sa mga sakramento, especially ang bunyag o ang Eucharistia, nakaambit ta personally sa kasaysayan sa kaluwasan. Kaya kita mismo, giluwas na usab diha. Kaya, dili lang ta mga observer, na spectator, nagtanaw lang. Kita, nahimong mga partisipante ni Ana. Every time nga nagapasaylo kita sa mga nakasala kanato, nagapangalagan kita sama sa inyong gibuhat dinhi, nagaangko o isaksihan nato ang ebanghelyo, ang kasaysayan sa kaluwasan nagapadayon sa atong kinabuhi. Kanang magpasaylo, ano ba sa magpasaylo? Ako'y kaila dati, siya, di ba daw siya makapasaylo, so ang puno na mga namo, nagiputol niya. Forgive us our sins, and lead us not into temptation, but deliver us from... Pero kulang na din yung mukhang linya. Kaya matay na siya, forgive us our sins, and lead us not into temptation. Asa man ito dihaan, as we forgive those who sin against us, ay ito ako pasaylo sa inyo ang kapal. O naputol na sa nato. Sayloa kami sa among mga sala, o kayo kami itugyan sa mga panunay. Asa man ito, mamapasaylo kami sa nakasala na namo. Ay, di mo kapasaylo na. O nagiputulan sa nato ng mga palik. Kaya na dyan bubuot. Kaya dito maulawa na, magsitag pangayon sa pasaylo sa Ginoo, dito ka pasaylo sa uban. Di ba? Dito maulaw, Lord, pasaylo ako, Lord. Pero hindi mo kapasaylo sa Ginoo. Ay, kasi pangayon pasaylo, kung hindi ka makapasaylo. Di ba? So, kana. Wala ang kasaysayan sa kaluwasan, padayon siya, diha sa atuang pagpangalagad, pagdamay ng puon, pagpuyo nato sa atong Kristohanong pagtuo. Second to the last part. Salvation history and apologetics today. Kanang importante mang yun ang kaluwasan, ang kasaysayan sa kaluwasan for apologetics. Tungod kay ipakita diha nga ang Kristyanismo dili siya usa ka myth, dili siya usa ka filosofiya, kundili ang Dios tinuod nga nagalihok diha sa atong kasaysayan. Ang atong pagtuo nakagamot diha sa mga panghitabo, sa mga tao, o sa mga saad nga natuman sa pagdagan sa panahon. Mao na ang kaluwasan, ang kasaysayan sa kaluwasan, nagtabang kanato sa pagtubag. Ngano man sa mga pangutanan, ngano na ay paghantos, ngano na ay dautan, o ngano doon na tayo kagawasan. Kana nagpahinumdum kanato nga ang plano sa Dios, hinahinay nga napadayag, nga nagarespeto sa ato ang tawhanong kagawasan, samtang nagabiya kanato ngadto sa atong kaluwasan. Wala ako na yung duman, nga salamat na nagibuhat ka sa Diyos, dili ng mga lubot na sunod-sunod lang. Kung dili, doon na tayo kagawasan. Ang conclusion na, yehey. Pero mga 10 slides sa mga na. At, so, ang conclusion ng atong lugar sa storya sa Diyos. So, as we conclude, pangutanong tadang mo, tubagan niyo tinuod ha. Asa naman mo karon sa kasaysayan sa kaluwasan? Naabot na ba mo? O nagbiyahe paghihapon? Naglawi pa, no? So, inaabot ta nga makaabot ta sa lungguanan. Dili ta sa laing lungguanan maabot. Basta dito ta sa impyerno, si Bago. Ano ba yan? Ano ba?
sa advertisement, ang impyerno, kay ano kayo, bibo, dagang serisayo, disco-disco, grabe ang mga lights. Diba? Party-party. Pagaman, ang sa langit kay ingaw, buod, tapos boring. So kaya mga advertisement, alam nga ito ba dito ka, subay. Pag-abot nila dito, ano grabe may pag-antos dire niya? Ingit kayo, ganyan-ganyan. Anong sarap laging ipakita? Kaya ano man to? Anong lingaw lang ito kayo? So, advertisement na ganito, no? Ganito tinuod ka, tutubog ka. Diba advertisement sa TV? Kalimutan mo itong advertisement na may ipuputi pa pala ako. Ganito ako noon. Walang pala ng color. Ganito na ako ngayon, puti na. Hindi ako makapaniwala na may ipuputi pa pala ako. Salamat sa sabon ganun. So, ang mga ito, mga lagong, palipot. 5 years na ginamitan, yung maliputi. Advertisement ganito, no? Tiratik na ito. Tuwa-tuwa na punta. Diba? So, at least magbantay ta, conscious ta, naunta, dito ka padulong sa langit. Now, hinumduman nato nga ang makaluwas ng plano sa Diyos, wala na human ginang sa Biblia. Nagapadayon siya sa atong kinabuhi, sa inyong mga ginapili, kada adlaw, kada segundo, ubuhan ba tag maayo o dili? Muatay pa ba ko sa lobina ugma o dili na? So padayon ang kasaysayan sa kaluwasan o ang atong pagtubag sa grasya sa Dios. Choice man nato na. Salvation history teaches us, nagtudlo ka nato nga ang Dios sa nang patient yan. Siya, asensyoso, matilod-anon, o maluloyon. Bisan pa sa tawhanong sala ang Dios, padayon nga nahigugma ka nato, padayon nga nagtawag, o padayon nga nagaluwas ka nato. Unta, kanunay nato nga makita, ma-recognize ang ato ang lugar sa storya sa Dios, o gaunta mutubang kita niini nga dunay pagtuo, paglaom, o paghigugma. Daghang salamat sa inyong tanan, kinaunta nga bakit gihapon ta sunubi ka ugma? O kanunay gihapon ta magpadayon sa atong pagpangalagad, mahimunta kitang madasigon, o ngaunta mo reach out ko ta sa uban, uban o uban na kanato din sa ato ang kapilya o simbahan. Daghang salamat sa inyong imbitasyon, umayong gabi sa ato. Yes, salamat kayo, Sir Heg. No? Tama ka. No? So, naalam mo yung nagkatunan? Nagkakahan. Palampakan na to. Itik lang gina sa kalam ni Sir Heg. Unang salamat kay Tanga sa kayo nag-appeal siya sa ito ang lupina. So, ugma, musta kayo ugma, mag-input? Ang Divine Mercy ugma. Maribel. Ano Alliance of Two Hearts ugma. So, sige, para masaktan ko si ugma, ang ganang atong Holy Hour, kanang Blessed Sacrament, kamunay topic po sa Alliance of Two Hearts. Okay? So, kita-kita ka ugma. Salamat po tayong gabi sa tanan. Shout out to Randy Ponchica of Backyard Breeder. Thank you. Ay, picture sa tayo ni Billy.